Ang tawag doon, enjoy now, pay later, parang credit card. Ha? Malakas ho, kumikita ho ko ng 700 hanggang 1,000,000 piso isang araw doon. Naisip ko, let the bombardment bombard me. Hi everyone! Noong naging talunan si Norman Enidoro at sumuko na, ay parang naging boring na ang paggising ko sa umaga. Yung bang wala na ang nakakatawang kasinungalingan ni Norman Enidoro. Sa video na ito ay panoorin natin ang mga hindi ko pa napapanood na kalokohan ni Norman Enidoro. Panoorin natin ang video na ito. Simulan natin ang video sa mala credit card na buhay ni Norman Enidoro. Lahat kasi ng bagay, lagay lahat yan, may hangganan yan. Oo. Nag-enjoy si Pugenius nag-enjoy siya eh. Ang tawag doon, enjoy now, pay later, parang credit card. Oo. Enjoy now, pay later. Oo. Ito yung isa sa mga dahilan kaya sineryoso si Norman Enidoro ng mga taga-gobyerno. Pinaniniwalaan ng mga taong gobyerno. Ganong kabobo yung mga taong gobyerno, naniniwala sa mga walang accountability. Oh, di ba? Ayun. Di ba? Feel naman dito ni Norman Enidoro na isa talaga siyang Marcos. Si Francis Marcos ako. Ayun, siguro yung aking nanay ay masyadong inspired sa kagalingan ng dating unang pamilya. Kaya naman talaga namang, ayan ako eh. So yun, ako ay hinubog niya. Kaya ako ganito. Alam niyo po mga kababayan, Nalulunod naman daw itong si Norman Enidoro sa kayamanan at karangyaan na tila wala naman. Kaya lang hindi ko kayang tingnan ng aking bayan na magkakamatay sa gutom samantalang ako'y naglulunod sa kayamanan at karangyaan sa aking tahanan. Hindi ko kayang tingnan yon sapagkat hindi yun ang iminulat sa akin ng aking ina. Tiwala naman na panalo si Norman Enidoro kapag pumasok siya sa politika. Kung tayo mamumulitika, sigurado namang tayo mananalo. Dahil kita naman ng tao, wala naman tayong, hindi pa tayo politiko, tayo gumagawa na. Pero hindi nga tayo sasabak dyan sa politika at wala tayong plano dyan. Buong yabang naman na sinabi ni Norman Enidoro na kailanman ay hindi siya matatakot. nako, hindi ho mangyayari yung ako'y matatakot. Ay, hindi ho mangyayari yun. Wag ho kayong mag-alala. Yun eh. Mayabang ho ako eh. Mahirap kong takutin ng mayabang. Yan ang tatandaan nyo. Ang mayabang na tao, hindi nyo basta matatakot yan. Maninindigan sa kanyang kayabangan yan. Alam nyo na, ibig ko sabihin, no? Hindi naman daw kakayanin ng kahit sino man ang kampana ni Norman Enidoro dahil isa daw siyang barako. Kahit na ano pa ang posisyon nyo, hindi ko kayo aatrasan. Pagkikilala tayo, tignan ko kung ganong kalalaki ang mga kalembang nyo, mga hinayupak kayo. Dahil yung kalembang ko, malaki to. Hindi nyo ako kayang kantiin. Malabo yan. Planuhin yung magaling kung paano nyo ako ikakahon. Planuhin nyo. Mga alagad ho ng batas to sinasabi ko na ito. Napaghandaan na ho ng abogado ko yan. Bring it in the court. China-challenge ko kayo. Dalhin nyo sa korte yan. Ngayon, kung babarakuhin nyo ako, hindi nyo ako kaya. Barako din ako eh. Hindi ko muna kayo papangalanan, pero kay pundim-pundi na sa inyo. Mga lintik kayo. Hindi nyo ako kakayanin. Yan lang ang tatandaan nyo. Nakakatawa naman ang negosyo ni Norman Enidoro na 1,000,000 isang araw ang kinikita. Yung mga panahon na yun. 8 taon na ho nakakalipas. Sinabi ko nung nabubuhay pa ho yung aking negosyo na yun. Dineclare ko ho doon sa manager. Lahat ng kikitain ko, malakas ho, kumikita ho ko ng 700 hanggang 1,000,000 piso isang araw doon. Yun ho ang revenue na tatanggap ko. Ano pala yung gross? So nagneneto po ako siguro mga 300,000 isang araw. Doon yung isang negosyo ko na yun. Tinawag ko yung manager. Tila na-predict naman ni Norman Enidoro na makukulong siya dahil may plot twist siyang nalalaman. Hindi natin alam. Alam mo ako, nag-iisip ako eh. Nag-iisip ako ng plot twist. Ano kaya mangyayari sa plot twist, no? Casper, di ko lubos maisip sa plot twist na mangyayari. Huwag ka magsasalita. Huwag ka magsasalita.
may nakikita ako ritong malaking plot twist. Dito naman ay mas pinipili ni Norman Inidoro ang kanyang supporter na handang ialay ang buhay para sa kanya. Pantay ang tingin ko sa kadugo ko at sa hindi ko kadugo. Pantay, parehas. Katulad nga, bibigyan kita ng example, nung nasa kulungan ako, meron akong kadugo. Nag-away sila ng supporter ko. Sabi ko sa kadugo ko, kahit di tayo magkita. Bakit ko pinagtanggol yung supporter ko? Unang-una yung supporter ko, hindi ko yung kilala. Hindi ko pinakain yan, hindi ko pinalaki. Hindi ko alam kung ano yung pinagdaanan niya. And yet, buhay niya, buong puso niya akong minamahal at tinutulungan, sinusuportahan. Pagpalain mo yun. Bakit? Mabuting tao yun eh. Bigay ng Diyos sa iyo yun eh. Kaya samantalang ito, kadugo mo nga, kakilala mo. Tapos, ganun din ang pag-uugali. Ay, malabo sa akin yun. Kahit hindi kami magkita-kita hanggang sa sumarado yung paningin ko, okay lang yun. Dumating pa pala sa punto noon na si Norman Inidoro pa ang handang magpatawad kay MG noon. Jason, again, Mark Jason Warnacolahewa, that is the only offer I can offer to you from my heart. Come to me, say sorry, bring your family if you like, then I'll give you my forgiveness. Dahil naman sa hiling ni Norman Inidoro ay nagkita-kita ulit sila ng kanyang kakosa. At syempre, bago ko makalimutan, Merry Christmas sa lahat ng mga kakosa ko dyan sa Annex 2, lahat ng batang Annex 2, Merry Christmas po sa inyo. Sana po magkaroon ng pagkakataon na madalaw ko kayo. Mukhang nagtang twister naman si Norman Inidoro dahil sa kanyang pag-i-English. Spite of so many negative bombardment towards me, naisip ko, let the bombardment bombard me. Hindi naman pumayag si Norman Inidoro sa suntukan nila ni MG at ito ang kanyang dahilan. Sabi daw ni MG, boxing na lang kami. Pag nanalo ka, i-withdraw niya lahat ng... Ay, hindi. Wala namang kwenta, kinaso niya, di ituloy niya. Ba't kailangan niya i-withdraw? Tuloy niya. Diba? Nagbigay naman ng advice itong si Norman Inidoro at mukhang pinagsisisihan niya ito. Alam mo, piece of advice. Jason Warlacona. Piece of advice. Ako sa'yo. Sinimulan mo yan. Panindigan mo. Huwag ka susuko, Brad. Ilang taon na daw ang nakakalipas pero hindi pa din nakukulong si Norman Inidoro. Mahuli ka na sana, scammer. Ay, tanga. 3 taon mo nang sinabi yan, scammer ako. Puta, hanggang ngayon, di naman ako nahuhuli. Syunga ka talaga. Ikaw ba, na-scam ka ba? Napakarami pala ng kaso ni Norman Inidoro at ang iba nito ay non-bailable pa pala. Yung kaso ko, non-bailable. So, hindi siya pwedeng bailan. Nakuha mo. Non-bailable nga eh. Di ba? Marami siya non-bailable. Marami ding bailable. Binailan ko yung mga bailable. May non-bailable. Yung non-bailable, kailangan mo nang mag-hearing talaga kayo at patunayan mo na wala kang kasalanan bago ka makalabas. Naiintindihan mo ba? Gaano bang katagal ang hearing? 1 beses, 1 buwan. At yan po, ang dating nakakatawang kalokohan ni Norman Inidoro na hindi ko pa nakikita. Mukhang magaling ang abogado ni Norman Inidoro dahil sa advice na ibinigay sa kanya. Dahil tila lumalamig na ang issue at nakakalimutan na lang lahat si Norman Inidoro. Basta ingat lang po kayo kung magbabalik si Norman Inidoro. Basta wag lang po kayo magbibigay ng malaking donasyon sa kanya ay hindi po kayo kailanman maluloko. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.